mura. Kasi matsakaw na yun. Alas 3 na ako, may kape kang mainit, plus matsakaw. Ano tawag niya? Mga pasosyal ko, mga ito, biskotyo raw tawag nila. Sabi ko, hindi. Matsakaw ang tawag doon. Ayun, sabi ng tatay ko. Kasi nga naman sayang. Bibigasin lang. So anyway, gusto kong matuto. Kaya ko kayo. Dahil gusto ko rin kayo tulungan. Mga panaderya ng komunidad sa lungsod ng Manila. Kaysa noodles ang bilhin, pinapay na lang ang bilhin. Yan ang naiisip ko mo. Kaya lamang, sa transport, kahit nakapikit ang mata ko, kahit mahimbing ang tulog ko, kaya akong magkwenta sa utak. Kasi sa interview ako, alam ko yung pakiramdam ng pasahero, ng operator, yung nilalabasan ko, si Talapian, langit awang panuway. Doon sa tapat ni Talapian, may bakery dati doon, sa kanto ng Walati, Duason. Bakery kami doon dati. Kaya lang sa panaderya, gusto ko muna kayong konsultahin. Kaya pagpapasensyahin na ako. Parang classroom ngayon itong meeting natin. Kasi mas gusto ko malaman, kamusta ba kayo? Hirap po. Meron ba kayong presidente? Wala pa kayong organisasyon? Yung parang kita ninyo, baka may matutunan pa kayo ninyo. Yung halimbawa, presidente, tingnan ninyo sa sarili ninyo, kaliwat kanan. Tingnan ninyo sa sarili ninyo, kaliwat kanan. Look at yourselves, pansin ninyo. Hindi kayo Julius, hindi kayo Goldilocks, Clydes, pansin ninyo sa sarili ninyo. Pansin ninyo. Ay, yun yung pandisalan doon sa kabilang barangay. Ito yung pandisalan ko. Kayo yung mismo yung nasa community, the heart of the community. Na I think, yung iba sa inyo, minanay nyo pa sa tatay ninyo yung pandisalan ninyo o yung panaderya. Yung iba naman, ang generasyon na. Yung iba naman, nag-plans na yung anak. Kasi nag-asawa, kaya alam din na magmasa. O ano nag-asawa, paglipat, nagtayo din na sarili. Kayo yun mismo. Kayo yung community. Naisip ko, una, kamusta kayo? Pwede ba tayo may spokesperson? Tayo na. Pakilala lang kayo. Tapos ano ito? Good morning. Po si Renato Reyes, may-ari ng Caris Bensa. Kamusta po presyo ng pandesal ngayon? Ako na ang pandesal. Wala kayong pandesal, bake shop. Kamusta naman ang harina? Bago o kaldera? Ang malakas sa akin yung leche plan. Leche plan. Kahit tayo. Para yung sa Macau ba yan? Lord Store. Sa Macau yun. So, kumukonsumo rin kami tayo ng harina. Konti lang. Konti lang. Yung doon yung hectare. Yun. May sino-sino ayun, pare. Magandang umaga po. Ako po si John Mendoza, Davis po lang Taranggon. Ang Mendoza po ay bakery. Almost 30 years na ako nag-negosyo sa mga negosyante ng mga bakeries po. Karamihan po dito mga kababayan kong Batanguino sa Cuenca. Pinalaki ko ng mga
magulang ko sa daycare talaga. Bakit ba ang panaderia laging malamang Batanggin? Ang daycare po ngayon halos hindi na po kumikita. Bakit mo? Nakakabuhay lang po sa pang-araw-araw na negosyo. Karamihan po dito siguro buo pa. Buo pa kayo? Tapos commercial grade pa ang ano nyo. Pati telepono. Kung may telepono pa. Sa pag-aaral ko ng ako po ay tapos na political science, nakapalik po ako, nakabili po ako ng bahay. Mas maganda po siguro may bahay tayo, may bakery sa baba. Mas di na natin Tipid, no? kailangan Mas tipid. pagbayad ng halos siguro karamihan sa inyo, paycheck din ang binabayad. Mas more pa. So, pag kinumplit po yun, kaya mga pambayad natin ng mga tao, sa kuryente, sa mga tapos yung mga hilihin po natin, napakamahal, halos wala na po tayo. Ano okay na bago mo kaya? Siguro po, 980. Ngayon, 980 po, ganyan, 150. Ngayon po ay siguro 1,000 So, sa akin po experience bilang nabuhay sa panaderya, mas maigi po noon ng panahon talaga sa akin. Ilang po masasabi. Magkano ang pandesal bago magkakera? Sa Ano, akin 30 grams, 40 grams? 50 grams. 20 grams? Ha? 30 grams? Palaki-laki na yun. Yung 30 grams, Nag-compute na si boss. 2 pesos? Dos. Tres. Dos, tres. 30 grams lang yun. Hindi nga, ibig sabihin, by average, kumbaga, kasi ito yan, di ba? Correctly, paano? Mag-29 namin yung production ng isang sako. Tapos, ano yung mga additives? Gastos yun. Division. After division. Yun ang cost per tinapay. Sa 2 piso, magkano kinikita ninyo? Ano nga? 50%? 30%? Ano yung 50%? Wala kasi na. Yan pag walang organization, kanya-kanya. Ang spokesperson. Patay, nagtataas kayo lang na Mahirap. nga pala, nagtitigil ako siya natin, si Lucia Laurisia sa distrito, Lucia Bobby, Espiritu sa distrito. Siya na dyan. Ayun, si Lucia Che, buwan na yun. Saka yung aming direktor sa Barangay Bureau. Sigado liliw din. Okay, tayo, pakilala mo ito. Sir, ano? Bigyan ng... Magandang umaga po sa lahat ngayon. Salamat po ng mga direktor na nandito po sila. Si Don Charles po, dati po ang tagapagsalita ng Philippine Federation of Bakers Association Incorporated ngayon na board na. Yung po aming asosasyon ay founded in 1979 at itong mga huling panahon, mga kayang aming mga fundadores, wala na pong sumunod. Ako po yung tagabayan ng Frenta sa Lawigan ng Batangas. Ang aming pong bayan, kung tawagin Home of the Bakers. In 1984, I was Secretary of Philippine Federation of Bakers. Ang dami po ng bakery sa Metro Manila is 3,750 to the exact. 19, 84 po ngayon. tatansin na ako nun.
Yung ang taga-Cuenca po rito, ako po yung presidente ng mga taga-Cuenca, kilala po ako ng mga taga-Mayo rito, 1,200. Di sa mga Cuenca po kami sa Alacang, Maynila. Ngayon po, ang huli ulat ng aming alkalde ng Cuenca, ang mga panadero kong taga-Cuenca ay 300 lang. In Sampalo alone, kung saan naroon ang aking munting bakery, noong pong panahon 1984, ang number of bakeries po, gaya ng kinukwento ko sa mga kasama ko, taga-Cuenca sa Sampalo lamang, is around 150 to 180. Ang may pinakamarami po during that time, Tondo and Binondo. Bakit po nawala o umuunti ang community bakery? Napakarami pong dahilan na lagi kong pinababati sa ating national na pamahalaan. Katulad po ng panahon ito, tayo po ay dapat maghanda sa mga gatong. Ano po ba ang pinanggagatong ng bakery? LPG at diesel. Tinanggal po ang bugong bigla-bigla noong 1990 nang walang abiso sa bakery. Nasaktan po kami noon. Ngayon, tinanggal ang pugon gumagatong po ng bakawan. Bawal daw. Eh bakit yung mga mayayaman na bakery nagbebenta ng pugon o pandesal? Ang tinagatong po nila dyan ang diesel fuel. Ang banner. Eh bakit pugon? Pag sinabi pugon, kahoy. Pugon din Bante po po. ngayon. Pero, para po sa inyong kalaman, meron pong diesel banner yan. Pero dinidisplay ang mga kahoy para po magandang tingnan. Pero kaya nga, turuan niyo po ako. Yes, yes, yes. Good. Naka-upload Tama po. ba? Tama ba? Ang pagkakaunawa ko, baka kasi mali ako eh. Pag sinabing pugon pandesal, Kahoy. away, we know it. May lutuan, usually tisayo. Madalas sa Open po, drinks open. isa sa kanto, sa dito na lang. Ano na? Kahoy sa ilalim mo. Yun ang pugon natin. Noong 1990s po, pakali, kinakailangan po ang pugon. Pero nagkaroon po ng batas ang DNR, bawal nagkaroon ang kahoy dahil biglang-bigla silang nagbago na bawal daw po ang kahoy. Ngayon, ang problema namin, kung magkaroon ng shortage sa LPG diesel fuel, ano po ang aming igagato? Ako po hihingi sa inyo ng tulong para sa amin sa industriya na kami po ay bigyan ninyo ng pansin na kung sakaling maka-shortage ng LPG gaya noong 2002, 2003, maka-shortage po ng LPG dyan. Lumapit po ako sa BOE at sa DTI, po nila sa Federation of Bakers pa. Kami po yung natulungan ng pamahalaan niya. Pero ang akin po, hihiliin sa inyo, sa Maynila naman po, may mga gasolinahan, may mga LPG dealer. Sana po ngayong umaga ito, magkaroon kami ng assurance na kung magka-shortage pa, lumawag pa ang suliranin nito, nawala ang LPG. Ito po nandito mga bakery owners, ay magkaroon ng siguruhan na kami magkakaroon ng alokasyon ng LPG diesel sa ginagamit natin para kami patuloy na makapagawa ko ng tinapay sa pangaraw-araw. Doon po naman sa Ayaw sinabi na. Bago kumatakpakan, request mo. asensya na yun na yun. Hindi, para lang kwentas claras. Kasi, huwag masayangin ang araw nyo. Kasi, yung nire-request yung reservation ng LPG at diesel, dininiya ko po sa inyo 100%. Wala po kung magagawa. Ito masarap yun. Nagsasabi na siya pa, nagsasama na. Kasi ano po yan? Iiway po yan. Ngayon, ayan po yung under sa national po. Ang pag-aamta ng crudo or LPG para sa atin sa Luzon. Pero, while it is true that wala akong magagawa na mag-reserve ng LPG crudo sa Manila, iparadating, laway lang, ito maganda nito, laway lang ang bubong.
makatatabi ko si Presidente sa 16, baka maibulo ko yung request niyo. Tapos ito lang, DY, walang dos-gas. Sabi ko lang, ito ang hinahin at request ng ating mga palatin. Pararating ko po kay Secretary Garin, kay Presidente, given a chance. That's our guarantee. Sige pa Sana lang po. sunod. At 25,000. Kaya ipapangako niyo sa akin. Nang papanatag ang kalooban ng mamamayan o parokyano niyo na hindi kakasok ang isa, Pandilimon, Hormonay, Putok, Spanish Bay, Arunong Matalis, pero sa Spanish Bay. Yun lang yan, no? Yes, sir. Basta, magkakatiwala ako kung paano niya magmamalasakit ang kapwa natin ng ito. Nasa inyo na. I would assume that you will do the right thing for fellow men. Yan ang assumption ko. Yan. Magtitiwala ka sa inyo lang yung kung ano yung gusto niyo gawin. Kung sabihin niyo nakaramdam kayo ng kaluwagan at panatagal, ibinigay sa inyo, pwede niyo naman din itutong sa inyo. Because sa the end of the day, tayo nakikita sa inyo ng sexo. Kung meron man ako itatangos ng ilong dito ng pandemya, kahit hirap-hirap ako, kahit wala tayo ng pera, sabi ko nga sa inyo, matulog kayo Melvin. Kung wala na akong pera, nakita niyo yung relo na siguro, sasagla ko yung ito, hindi ko manawag ng tayo. Please believe, tayo lang sa buong Pilipinas ang 8 buwan. Bawat pamilya, mahirap, middle class, mayaman. May kasi ko lang, may mapaghaharin food box. Pero sa akin, salamat sa Diyos. Kung kailangan magkakasama tayo yun, buhay tayo lahat. Mas matindi yun. Kasi talo ka na sa pera, kabado ka pa sa katawan. Baka magkasakit ka mga. Ito, gasolina lang yun. Radio star, kinaya natin. Sa radio, hindi na mamahalan. Oo, promise pa. Commitment. Lahat ng umaten, subsidize. Kasi sila yung mga hindi umaten, wala akong magagawa. Pero may hindi siguro nagtutla. So, kayo nga alis ha, kasi magpapalanda kayo, pangalan, tindahan, address. Kasi from there, ay yung mga umatili, ilan tayo? 157? 275 ang iniimbitahan namin. 275? 250. Question. Good point, Chairman. Sino ang dalawa tindahan? Sino ang tatlo tindahan? Hindi. Ibig sabihin, dalawang upahan nyo. Ay, dapat dalawa din ang subsidy. Lima. Tatlo. Sabi ng mga spoil. Kaya huwag yung aalis.
Kasi babaguhin ko yung direksyon. Hindi nakalive. Kasi hindi na ulit itong represent namin. Pero mukhang hindi viable. Hindi viable siya, kaya lang maraming confusion. Kasi kung maraming ay simple tayo. Guys, nanay ko, tatay ko, kailangan ko na mag-ano, i-interview ko sa libre swimming pool. Ligo kayo! Libre swimming pool sa Manila. Buka-buka, para hindi na kayo pumasok sa Los Baños o sa Batangas. Okay. Based sa business permit nyo. Ibig sabihin, taxpayer kayo. Yes! Tama. Ito na yung tinatawag na balik tanggilik program. So, dahil dalawa ang tindahan mo, hindi dalawa ang permit mo. Tama ba? Tama. Kung tatlo ang permit mo. Tama ba? Tingnan ninyo, hindi nyo ako pinakinggan, di wala akong paghuhugutan. Sabi ko sa inyo, mabalik lang sa inyo yung pera na ginayad nyo sa lungsod ng Manila. Sabi nyo, magkano dyan, magkano tayo? Magpas para mabilis. Itatakda nyo dyan, SSA ka na, medyo malapit sa akin yung Modest Bakery sa life ko, sa buhay ko. Kasi tagal ko sa Delpan Saragosa. SSA, Modest Bakery. Saragosa, Bogas. Modest Bakery, Moriones, Bad Santos. Ganon, itatakda nyo. So kung tayo 152 ngayon, most likely, baka mga 200 ang maisa sa subsidize ko kasi iba sa inyo. Ulitin ko, taas sa kamay ng dalawa tindahan. 3 tindahan. 4. Taas na taas. Taas na ka, hindi makita. Ha? Ito, ang gagawin mo, kung ito business permit mo, good for you. Kasi ang goal is economic assistance. The goal is economic assistance. Yun yung sige, tingin ko lang yun. So, okay. Ulitin ko, tama na. Okay na tayo. Baka lumalim pa gastos ko. Ipapramis niyo pa sa akin bilang inyong ama ang lungsod ng Manila na walang galawan ng presyo pataas. Amis? Baka parang kayong kanta, ha? Pasumpa sa pala. Amis? I trust you. Katulad yung mabuting tao na yun. Naisip niya, paano po ba itaas ko na? Tama naman siya. Nasa kanya na ngayon. O gusto niyang tabasin. Pababa, hindi kagaga. Bahala siya. Basta kayo bahala. O ano yung pagmamalasakit na. Love begets love. Sabi nga naman sa Spanish. Okay na tayo. So, we will subsidize on average based on data presented in this meeting, 25,000 each store. Na may business permit. Tama. Pero bayo kayo ng buwis eh. Tama ba? Pwede naman siguro makinabang ngayon sa mga lugar yung mga nagbabayad ng buwis. Hindi na siguro masama yun. Hindi na siguro kayo kakaingitan ng iba. May first time kayo makakatang. First time. There is always a first time.
Yan. Yan. Gagawin natin. Ayusin namin data over the weekend. By next week, maralaman nyo na yung resulta. Iikot na sa inyo dito na kayo pababalikin. Kaya importante yung data. Hindi nyo. Pangalan ng tindahan sa pagkakabusiness permit, address, telepono, barangay, kasi ipare-receive sa inyo in your place of business yung economic assistance sa lahat ng panaderyang dumating dito sa Salamat po. Tapos, Salamat. I love you. Like po namin. Basta naman Love you too. ang mapaghari mo lang yung tayo. Tapos yung ibang bagay na sumambulat o bumulwa sa ugnayan nito, yung iba doable, yung iba i-extend ko na lang sa national. Pero gusto ko yung ordinansa as soon as possible. Halika na kayo na meron siya resulta. Mantigo na yan dito. Hindi kasama ka kami, business permit ko. Hindi ko baga, ang word, kaya sabi ko sa inyo, the word is important. Universal. Panaderia, or make siya in English. Tulong, papayag, lupa, kasusin, sa loob ng negosyo. Tama? Paano mo siya binigyan na kita ng layak o what you call El Burun? An agreement that it protects the people of Manila with regard to, ano yung word yun? Filipino basic, protecting the Filipino basic Filipino bread, which is the symbol of Filipino breakfast. Dito naman sa'yo. Ako naman lobat. Kung sila sa Estados Unidos yung nilalagyan ng gatas, Speaking. Syria, ang Pilipino, tinapay. Tama ba? At least, makapaglalakad ako sa masulok ng Maynila, panatag ako na yung mga taga-lungsod ng Maynila, merong peace of mind in the next 30 days. And hopefully, bago matapos yung 30 days, tapos na rin yung crisis ng mundo. Nakabili tayo ng oras. Nakatawid tayo. Hindi man tayo umaluwas ng gusto, pero nagkaroon ng alpombra yung latapak natin bilang mamamayan ng negosyo. Small businesses. Okay? Whether mo pa hindi, basta registrado kang business at umatin ka dito, good for you. Ha? Siyempre, nagbayad ka ng buwis, manual naman ang sukli ko sa iyo through services na binaya ng buwis. Ngayon naman talaga ang dapat. Whether pag-ulit na ng basura, pag-visit order, pagkakaayos, education, healthcare, and so on and so on. So muli, we're done. Masaya mo kayo? Ito ba talagang masaya ko? Opo! Masaya ko! Bakit na po yan? Gusto yan. Hindi, ang aking kayo sa pagkasal. Iingat kayo. I wish that God will continue to bless you with good health. That's first. Second, I hope your business will survive. So, maraming salamat sa oras ninyo. At pagpalain nawa kayo. God first. Manila!